we have DA Deputy Spokesperson Attorney Joycel Panlilio joining us on the line. Magandang umaga po sa inyo. Welcome to News and Views. Magandang umaga po Asek. sa inyong lahat. Sige, Asek, I understand po yung pag-lift po ng MSRP natin dun sa pork ay due to requests from industry players. Can you tell us more about it, ma'am? Ito po ay na-request ng ating industry players dahil medyo nakitaan din po kasi namin ng mababang compliance po yung ating nasa industry para po masundan yung ating maximum suggested retail price. Nasa around 30% lang po kasi ang naging pinakamataas na compliance dito. Kaya after po naming mapag-usapan ay napagdesisyonan na nga po ng ating kalihim na i-lift po muna ito habang tinitingnan pa rin po namin yung aming pong gagawin. Meron na po kaming solusyon na nakita na amin pong ipapabatid kapag na-finalize na po ito. So habang ano po yun, maaaring nyo ba bang i-share kung ano yung mga iniisip yung solution para at least makontrol yung prices ng pork? Habang amin pong pina-finalize itong solution ay patuloy naman din po kasi kami doon sa ginagawa naming pagpapadami po ng ating hogs. Meron po tayong ongoing na repopulation. Meron po tayong inilaan na ponda para dito sa repopulation program na 1 billion pesos po ito at nagpapamigay po tayo sa mga ating mga backyard farmers and even po sa ating large farms. Meron din po tayong nagiging partnership with the private sector to increase our supply of hogs in the market to prevent prices from rising. As you know, it's the law of supply and demand. Right. So once medyo mababa ang supply ay tumataas po ang presyo. Pero ma'am, I'd like to ask you rin po regarding po doon sa mga small hog raisers natin, especially yung mga areas na affected po nitong ASF natin or yung African swine fever. What are we doing about this? And also yung matagal na po pinag-uusapan natin availability ng mga vaccines. Meron na po kaming hinihintay na lang na approval from FDA. May na-endorse na po kaming isang vaccine para po kapag once na-approve na po ito, we will roll it out para po mapigilan na po natin yung pagkalat po ng ASF. At aside from this, waiting for the vaccine approval po for commercial availability, ay hindi naman po namin inaalis yung aming biosecurity, pag-implement ng biosecurity measures as well as yung ating mga checkpoints para po, usually po kasi yung ating, yung mga nagba-backyard, sila po yung may mga travels po ng ating mga hogs para po maiwasan ay mahigpit po ang aming checkpoints. Maiwasan na po yung paglagana pa po ng ASF. Asek, ang dami rin kasi nagtatanong yung datos na gaano ka-apektado po ang market natin sa pork given na yung African swine fever medyong kumalat this last few months. Ano po ang may datos po ba kayo how affected we were? Before the ASF in 2019, we have averaged 13 million heads of hogs. But now we only have like 8 million. So we want to reach the pre-ASF levels po ng ating hogs in 2028. Kaya nga po patuloy po yung aming tinatawag na INSPIRE program. Ito po ang aming repopulation measure as well as implementation of biosecurity measures and vaccination also. Okay, so going back po doon sa ating pagtugon sa mga request po or sa request ng mga industry players, I understand, nabanggit niyo po kanina na mababa po yung compliance kasi na mga na nagpapatupad po ng MSRP sa mga pork natin. But what are we going to do po para ma-safeguard yung natin? Wala pong abuse in the market pagdating po sa presyohan, lalo na syempre sabi nga po nila mas parang pinapanigan na po ngayon yung mga industry players kumpara doon sa mga hog farmers or hog raisers. Of course, we are balancing po yung ating interventions and our approach po sa ating producers and sa ating mga consumers. So also to protect our consumers, we have active coordination and collaboration with the Department of Trade and Industry and also with our law enforcement like with our Philippine National Police to ensure na wala pong nananamantala sa ating mga retailers sa merkado na
magkakaroon po ng pagtaas or hindi na po makatarungang presyo ng ating pork sa merkado. At kung ito po ay makitaan natin na nag-amount na po ito sa profiteering, ay hindi po mag-aatubili ang gobyerno na sampahan po ng kaso itong mga nananamantala po sa presyo sa merkado. And Meron po kasi tayong Price Act. Right. Pero are we also seeing po more importation po ng meat products, pork meat products po natin? Actually, meron po pag-i-import ng pork ngayon. Like also meron din po tayong yung tinatawag na minimum access volume na kailangan din po nating tumanggap na mga importation ng pork. Ito po ay makakatulong naman din po sa pagbalanse po ng presyo sa merkado dahil madadagdagan po ang ating supply. At kung makikita po ninyo sa aming price monitoring, ay available pa rin po sa merkado yung ating mga frozen pork at medyo mas mababa nga po ang presyo nito kaysa po doon sa ating locally produced na mga liempo, kasim, at yung ating po mga sabit-ulo. Okay. Ma'am, tanong ko na rin po, taking this opportunity to ask you regarding yung ating 20 pesos per kilo rice na binebenta po sa ating mga kadiwa. Update on that, nakita po natin sa ating mga news kanina, sa ating news report na may mga nahimatay po dahil mga nakapila po sila dun sa 20 pesos per kilo rice. Are we planning soon po yung pag-expand po ng pagbenta nitong mato sa mga kadiwa stores? Sa katunayan po, patuloy naman po yung aming pag-expand. So, every week at sa mga susunod na buwan, ay talaga pong dinadagdagan namin yung mga size ng aming mga kadiwa stores. At saka yung pag-engage po namin sa local government units ay patuloy naman po ito. Dinadamihan po talaga namin. But gaya po ng nabanggit before, ay yung pag mga kadiwa po ay for the vulnerable sector. But for the local government units po na nagbebenta po ng P20 ay it's up to them po kung kasama po ang lahat. Pero by phases nga po ang aming pagpapalawig ng lugar para sa P20 kaya asahan po naman ng ating mga consumers na madadagdagan po ang lugar kung saan po sila pwedeng bumili ng P20. Okay, lastly po, Asek, now that we are seeing the movement po of our rice stock sa NFA through selling nga po ng mga rice natin na per 20 pesos per kilo na bigas, are we seeing also in the future na masusustain natin ito? Kasi hanggang kailan po kakayanin ng NFA na sa warehouse po natin ng mga supply itong programa na ito? Hanggang na ngayong December 2020 po ay 2025 ay kayang-kaya pong suportahan ng NFA ito pong aming 20 pesos per kilo na programa. At sa mga susunod pong mga taon ay atin pong sisikapin, nagkakaroon po kami ng pagkukwenta para po masiguro na atin pong masusustain hanggang 2028 itong pagbebenta ng P20. Sa ngayon po ay sigurado pong meron po tayong stock hanggang sa katapusan ng taon. Lastly po, Asek, I'd like to ask lang, aside from yung 20 pesos per kilo rice sa Kadiwa stores, nasa programa or plano pa rin ba ng DA ang to organically bring the prices of rice down to 20 na hindi sa Kadiwa pero sa market mismo? Yes po, kasi kasabay po nitong aming pagbebenta ng P20 sa merkado ay parallel po ang interventions o patuloy na pagbibigay ng tulong sa ating mga rice farmers para tumaas po ang ating production ng bigas. Ang aming pong target for this year ay 20.046 tons po ang aming kailangang tina-target na i-produce for the year. At ang yield po namin per hectare ay sinisika po talaga, meron pong pagnanaliksik at pag-aaral para mas mataas pa po ang aming production per hectare po ng bigas. So, kumbaga, at para po pag mas maraming supply, mas maganda po ang magiging presyo at mapapababa po natin ito. So ito ang long-term solution pa natin, Asek? 20 million tons plus 20 po. million tons. Okay. Thank you. Looking forward to that. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. That was DA Deputy Spokesperson Attorney Joycel Panilio. Thank you and good morning po. Good morning.